Nang gabi kung kailan humagupit ang super typhoon malapit sa bayan ng San Ignacio, Quezon, ang lamig at lakas ng hangin ay umabot sa signal no, a 4. Nagsara ang kalsada, nawalan ng kuryente, at ang buong bayan ay binalot ng dilim, at sa isang luban sa dulo ang kalsada na tinatawag na Sitio Sampaguita, isang 72 anyos na lola ang nakarinig ng tatlong malalakas na katok sa kanyang pintuan. Binuksan niya ito. Nakatayo sa kanyang balkonahe ang 5 miyembro ng isang sikat na motorcycle club, nakasuot ng makakapal na riding jacket na gawa sa leather. May mga tattoo sa lig, at balot ng putik at basang-basa sa ulan mula ulo hanggang paa. Ang isa sa kanila ay duguan. Karamihan sa mga tao ay tatawag ng barangay o pulis. Ngunit pinatuloy sila ni Lola Rami. Dimatsulangan sa loob ng kanyang bahay at pinakain ng mainit na sopas. Ibinigay niya sa kanila ang kanyang makumot, ang makapal na jacket ng kanyang yumaong asawa, at ang kahuli-hulihang pagkain na mayroon siya. Wala siyang kaide-ideya na ang lalaking nakatayo sa unahan ng grupong iyon ay mayamang mas malaki pa sa halaga ng buong bayan nila. At ano ang nangyari kinabukasan? Iyan ang bahaging nakpabago sa lahat. Grabe, hindi siya nakdalawang isip. At dun pa lang, alam mo na kung anong klaseng tao siya. Pag-usapan natin. Pero bago tayo pumunta sa gabing iyon, may kailangan muna kayong maintindihan. Kailangan ninyong makilala kung sino talaga si Lola Rosa at kung bakit napakarami niyang dahilan para huwag nang buksan ang pintong iyon. San Ignacio, Quezon. Isang maliit na probinsya na halos 4 oras ang layo mula sa Maynila. Ito ang klaseng lugar na noy masiglat maulad. Noong dekada 70 at 80, ang San Ignacio ay isang sentrong kopra at agrikultura. Maraming trabaho, puno ang masimbahan tuwing linggo, at makikita ang mga pamilya na nakukuntuhan sa labas ng bahay tuwing hapon. Pwede kang magpalaking ang anak dito at ipagmalaki ito. Ngunit kalaunan, nagsara ang malaking pabrikang langis at sumunod ang iba pang negosyo hanggang sa unti-unti, taon-taon, nagsimulang umalis ang mga tao papuntang siyudad. Pagsapit NG panahong nangyari ang kwentong ito, alos kalahati na NG populasyon NG San Ignacio ang lumisan. Ang palengke at sentro ay puno na lang masaradong pwesto at ukay-ukay, ang klesangang bayan na dinadaanan na lang matao ng hindi humihinto. At sa gitna nito, sa isang tahimik at dulong kalsada na tinatawag na Sitio Sampaguita, nakatira si Rosa di Machulangan, 72 anyos, retiradong kusinera sa Chantenggang pampublikong paaralan at isang biyuda. Pumanaw ang kanyang asawang si Lolo Efren 11 taon na ang nakarating. Komplikasyon mula sa isang aksidente sa pabrika. Matagal nang sarado ang pabrika bago pa man siya mamatay. Ang nakukuha niyang disability pension ay halos hindi sapat para sa kanyang magamot. Sa huling sandali, hinawakan ni Rosa ang kamay nito sa kwarto ng probinsyal na ospital at nangakong magiging maayos siya. Dinupat niya ang pangakong iyon kahit papaano. May isang nakatira si Rosa sa parehong maliit at may 2 kwartong bahay na binili ni Efren noong 1979. Si Efren mismo ang gumawa ang kahoy na batalan, back porch, sa likod. Gamit ang sarili niyang nga kamay, kahoy, at nga arawng pahinga, hindi kailanman binago ni Rosa ang kahit ano ron. Tuwing umaga, gising na si Rosa bago mag 5:15. Hindi dahil kailangan, kundi dahil ganun talaga siya. Magtitimpla siya ngang barako sa lumang kaldero na gamit pa niya mula 1989. Pagkakainin niya ang 2 pusakal na napatpat sa kanyang pintuan ilang taon na ang nakalipas. Pinangalanan niya itong puti at itim. Pagkatapos, upo siya sa lamesa sa kusina, babasahin ang kanyang Biblia, at kakausapin ang litrato ni Efren na nakapatong sa altar. May paparating na bagyo. Mahal?
Sabi niya noong linggong iyon. Malakas daw ito. Ngayon, hayaan ninyong sabihin ko ang sitwasyon ni Rosa dahil mahalaga ito. Nabubuhay lamang siya sa buwan ng pensyon mula sa SSS na 500. Iyon na ang lahat. Tumutulo ang kanyang bubong na yero simula pa noong nakaraang tag-ulan. May nakahilarang 3 timba sa kisame para saluhin ang tulo. Sa tuwing uulan, ibinubuhos niya ito at ibinabalik. May utang siyang 15,000 na medical bill dahil sa pagkadulas niya sa palengke noong nakaraang Oktubre. Napuruhan ang kanyang balakang at isinugot sa ospital dahil hindi siya makatayo. Dumating ang bill makalipas ang 3 linggo at itinago niya ito sa drawer dahil sumisikip ang dibdib niya tuwing nakikita niya ito. Nasira ang kanyang kuryente at ang mainline ng bahay noong Nobyembre. Ang presyo ngang pagpapagawa ay higit pa sa kaya niyang bayaran. Kaya pinapainit at pinapaliwanag niya ang bahay gamit ang isang gasera at isang lumang kalan douling sa sulok. Mahinang init na umandar buong gabi. Nagsusuot siya ng 2 patong na damit at makapal na kumot sa pagtulog halos gabi-gabi. Nilagyan niya ng tape at plastik ang bawat bintana para hindi pumasok ang hangin at ulan. Natutuklap ang tape sa kusina. Paulit-ulit niya itong idinidiin pabalik. Pero heto ang kailangan ninyong maintindihan tungkol kay Lola Rosa. Hindi siya nagrereklamo, kahit minsan. Hindi sa kanyang kapitbahay, na si Aling Marites, hindi sa pamilya, matsaraek sa kanto, hindi sa kahit kanino, hindi iyon pagtanggi, sa realidad, mas malalim pa roon. Naniniwala si Rosa hanggang sa kaibuturan ng kanyang buto na dapat mong pagtiyagaan kung anong meron ka at habang nagtitiyaga ka, gumagawa kang paraan para makatulong sa iba. Iyon ang kanyang prinsipyo. Iyon ang kanyang relihiyon. Binabantayan niya ang nga batang. Matsaraik pagkatapos ng eskwela 3 araw sa isang linggo para makapag-overtime ang nanay nila sa tahiyan. Hindi siya humihingi ng kahit isang kusing. Nag-iwan siya ng mga nakabalot na ulam sa mga pintuan ng kapitbahay kapag alam niyang may pinagdadaanan sila. Hindi kumakatok, hindi naghihintay ng pasasalamat. Iniwan lang ang pagkain at naglalakad pauwi. Noong nakaraang tag-araw, siya ang nag-organisa ng nag-isang cleanup drive na nakita ng sitio Sampaguita sa loob ng maraming taon. Nagpaprint siya ng flyer sa computer shop. 6 na tao ang dumating. Pinasalamatan niya ang bawat isa sa kanila na parang binigyan siyang malaking regalo. Ganyan si Rosa. Hindi nakikita ngang papitangang barangay. Hindi nakikita ngang sistema. Nakalimutan na, simahang dinaluhan niya salop nga 40 taon dahil nalipat ito sa kabilang parokya na 25 minuto ang layo at hindi niya kayang lakarin kapag umulan. Wala siyang internet. Wala siyang cellphone pang data. Mayroon siyang lumang radyo na baterya at TV na 3 lang ang channel. Ngunit mayroon siyang isang bagay na wala ang karamihan. Mayroon siyang uringang kabutihan na hindi humihingi ng kapalit. Sinabi niya sa mga batang matsaraek, minsan habang kumakain silang ang pandesal na may palaman sa kanyang lamesa, hindi mo kailangang makaroon ng marami para makapagbigay ng marami. Toto sa puso niya ang bawat salitang iyon. Ngayon, noong hapon ng Setyembre 14, dumilim ang kalangitan bandang 3:00 ng hapon. Nagsimulang bumagsak ang malakas na ulan pagsapit ng 4:00. Mabigat, mabilis. Sabi sa radyo, isinara na ang highway. Nakasignal no, 4 ang buong probinsya buong gabi. Walang tigil, ang hagupit ng hangin at baha. Kumilos si Rosa sa loob ng bahay, nang may tahimik na layunin. Pinuno niyang tubig ang bawat kaldero at timba kung sakaling mawalan ng supply. Tiningnan niya ang langis ng gasera. Nagpatong-patong siyang dakdak na kumot sa lumang sofa. At pagkatapos ay may ginawa siyang maliit na bagay. Isang bagay na hindi niya may paliwanag kalaunan. Naglakad siya patungo sa lumang kabinet, kinuha ang makapal na jacket pang ulan ni Lolo Efren,
Kulay kape, gawas sa matibay na tela, amoy na amoy pa rin ang asawa niya pagkatapos ng lahat ng taon na iyon. Inilatak niya ito sa gilid ng sofa. Baka sakaling may mangailangan, pabulong niyang sabi. Hindi niya alam kung bakit niya nasabi iyon. Maintindihan niya ito pagsapit ng umaga. Ngayon, dito magbabago ang takbo ng gabi. Walang sinuman, lalo na si Rosa, ang makakapagula. Pagsapit ng alas 7, lubok na ang San Ignacio. Napakalakas ng ulan kaya hindi mo na makita ang bahay sa kabilang kalsada. Umungol ang hangin sa makawat ng kuryente, nababali ang mga puno sa bigat ng hangin at tubig. Pagkatapos, nawalan ng kuryente. Ang buong silangang bahaging bayan ay nawalan ng ilaw ng ganun na lang. Walang ilaw sa kalsada. Walang ilaw sa mga bahay. Wala. Naging tahimik ang kanto ni Rosa. Nagsindi siyang dalawang kandila. Inilagay ang isa sa bintana ng kusina. Inilagay ang isa sa altar sa tabi ng litrato ni Efren. At siniguradong ligtas ang baga ng kalandauling. Ang lamig sa labas ay tagos sa buto. Pinalalala pang hanging habagat. Ang uringang lamig at basa na masakit sa baga kapag humihinga ka. Ibinaba ni Rosa ang kanyang kumot, sa kanyang mabalikat at umupo sa lumang silyang tumutumba. Umugong at lumalagitnit ang bahay laban sa hangin na parang pinipilit nitong buuin ang sarili. Nag-iisa siya at alam niyang magiging mahaba ang gabing ito. Ngunit 5 kilometro sa hilagangang San Ignacio sa kahabaan ng Maharlika Highway, 5 lalaki ang nakikipaglaban para sa kanilang buhay. Sila ay bahagi ng isang malaking motorcycle club, isang grupo mula pa sa Metro Manila. 5 rider sa 5 naglalakihang motor. Bumabiyahe patimok para sa isang memorial ride. Pinararangalan nila ang isang yumaong kapatid, isang lalaking nakasama nila sa biyahe. Nang mahigit 20 taon ang namatay sa cancer nung nakaraang buwan. Taon-taon, ginagawa nila ang biyaheng ito, parehong ruta, parehong katapusan ng linggo. Sagrado ito sa kanila. Ang leader ng grupo ay isang malaking lalaki, 56 anyos. May puting balbas. Malalapat ang balikat. Nakasalamin. At may mga kamay na parang pala. Ang pangalan niya ay Enrico. Nakasunod sa kanya sina Carlo, Dante, at 2 pa. 5 lalaki, 5 makina, milya-milyang walang lamang highway. Mas mabilis na dumating ang bagyo kaysa sa inasahan ng lahat. Sabi sa balita, ay hating gabi pa ang pinakamalakas na ulan. Ngunit pagsapit ng 6, 30, zero visibility na. Ang kalsada ay naging isang madulas at maputik na ilog. Unang sumemplang ang motor ni Enrico. Ang gulong sa unahan ay tumama sa makapal na putik at bato at dumausdos ang malaking motor niya. Daan-daang kilong metal ang kumalatkat sa basang semento. Bumagsak siya ng malakas, gumulong ng 2 beses, at dahan-dahang bumangon. Huminto ang iba. Ayaw nang mag-start ng 2 sa mga motor dahil sa pinasok ng tubig. Baha ang makina. Nadrain ang baterya. Si Carlo, ang pinakabata sa grupo, na samit, 20, ay naktamo ngang malalim na sugat mula sa kalsada na tumagos sa kanyang jacket. Isang malaking hiwa ang makikita mula sa kanyang siko hanggang sa pulso. Bumabakat ang dugo sa basang damit. Namanhit na ang kanyang braso. Na-stranded sila. Walang signal ang cellphone. Bumagsak ang cell tower dahil sa bagyo. Ipinakita ng GPS na may isang bayan malapit sa kanila. Ang San Ignacio. 5 kilometro papuntang timog. Nagdesisyong si Enrico. Maglalakad tayo. Itulak ang kaya nating itulak. Iwan ang iba. Itinabi nila ang 3 motor sa gilid ng bundok. Itinulak ang 2 at nagsimulang maglakad patimok laban sa hangin. 5 lalaki na nakaswat ng leather jackets at boots. Naglalakad sa gitna ng bayo sa dilim. Maging toto tayo sandali. Ang panganib nga, hipotermia at pasma sa ganitong kondisyon, mabilis itong nangyayari. 30 minuto, baka mas mabilis pa.
Para sa basang balat. Basang-basa ang mga lalaking ito. Duguan si Carlo. Tagos hanggang buto ang hangin sa kanilang jacket na parang wala silang suot. Bawat hakbang ay isang laban. Pinanatili silang gumagalaw ni Enrico. Naglakad siya sa unahan, laging lumilingon. Binibilang kung kumpleto sila. Walang upo, sabi niya sa kanila. Walang hihinto. Pag huminto kayo, mamatay kayo. Inabot silang halos 2 oras bago makarating sa bungat ng sitio Sampaguita. Nang makarating sila ron, lahat ng bahay ay madilim, walang tao, o nakasara ng mahigpit. Nagtatago ang mataw mula sa bayo sa likod ng masyaradong pinto. Kumatok sila sa unang bahay. Walang sumagot. Kumatok sa pangalawa. May gumalaw na kurtina. Tapos wala na. Nagmura ang isa sa mga lalaki. Nanginginig si Carlo ng matindi na halos hindi na siya makatayo. Namumutla na ang maga pa ni Dante. Nauubusan na silang oras. Tapos nakita ito ni Enrico. Sa dulong ang kalsada, isang maliit na kumukurap na ilaw. Isang kandila sa bintana. Ang nag-isang ilaw sa buong kalsada. Ang bahay ni Rosa. Naglakad siya pakit sa makahakbang ng balkona. Ang kanyang mabota ay balot ng makapal na putik. Sumisigaw sa sakit ang bawat kasukasuan sa kanyang katawan. Kumatok siya. 3 malalakas na katok. Umuga ang screen door. Sa loob, narinig ito ni Rosa. Nanigas siya. Ibinaba ang kanyang basong kape, tumingin sa pinto, tumingin sa litrato ni Efren. Kinuha niya ang flashlight mula sa counter sa kusina, mabagal na naglakad patungo sa pintuan sa harapan, ipinatong ang kanyang kamay sa doorknob, huminga ng malalim binuksan ito at nakita ang lahat. 5 dambuhalang lalaki, nakasuot ng makakapal na vest na may mapatch ng club sa likod, balbasarado, may matatu, balot ng putik at tubig ulan sa bawat parte ng kanilang katawan. Ang isa sa kanila ay patuloy na dinudugo sa kanyang manggas. 5 nakakatakot na riders sa balkonaheng ang isang lola, sa gitna ng gabi at bagyo. Lahat ng bagay sa buhay ni Rosa, bawat balitang narinig niya, bawat babala, bawat dahilan na ibinigay ng mundo para matakot siya, lahat iyon ay nakatayo mismo sa harap niya. Tumingin si Enrico sa kanya. Ang boses niya ay halos pabulong. Lola, pasensya na po sa abala. Inabot po kami ng bagyo sa daan. Sugatan po ang isa sa magkasama ko. Kailangan lang po namin sumilong mula sa lamig at ulan. Umugong ang hangin sa likuran nila. Katahimikan. Tumingin si Rosa sa kanyang muha. Pagkatapos ay sa dugwang binata sa likuran niya. Pagkatapos ay pabalik kay Enrico. Binuksan niya ang pinto ng mas maluwang. Aba, ipumasok na kayo bago pa kayo mamatay sa lamig. Kayong lahat, ano ang nangyari sa loop ng bahay na iyon sa sumunod na 5 oras? Diyan talaga nagsisimula ang kwentong ito. Pumasok ang 5 lalaki sa pintuan ni Rosa ng isa-isa. Pinuno nila ang kanyang maliit na sala, makakadikit ang balikat sa dingding, halos sumasayat ang ulo sa kisame. Tumulo ang putik at tubig mula sa kanilang bota papunta sa linoleum. Nagipon ang tubig sa paligid ng kanilang ngapa. Ang buong kwarto ay amoy basang leather at putik mula sa kalsada. Hindi nanginig si Rosa kahit minsan. Tiningnan niya sila sa paraan kung paano tinitingnan ng isang babae ang isang problema na napagdesisyonan na niyang solusyonan. Umupo kayo kung saan pwede, sabi niya. At dalhin niyo ang batang iyan sa lamesa ko sa kusina. Si Carlo, ang pinakabata na may malalim na sugat sa braso, ay inalalayan ni Dante papunta sa upuan. Namumutla ang kanyang muha. Nang hilaw sa lamig ang kanyang mga labi. Ang hiwa sa kanyang braso ay malala, malalim, patuloy na dumudugo sa napunit na leather na kanyang jacket. Dumiretso si Rosa sa banyo. Bumalik bit-bit ang lumang first aid kit ni Efren mula sa ilalim ng lababo. Isang lumang lata ng Skyflakes na ginawang lalagyan ng gamot.
Itinago niya itong punong gamot sa loob ng Edena sa town, kung sakali man. Umupo siya sa harap ni Carlo, kinuha ang kanyang braso, at marahang itiniklop ang manggas. Napangiwi ang lalaki. Huwag kang malikot. Anak, sabi niya, nakagaling na akong ng mas malala pa rito. Lininis niya ang sugat gamit ang agwa oksinada. Kalmado ang makamay. Walang pag-aalinlangan. Napahis ang binata sa sakit. Hindi siya nakmadali. Hindi siya humingi ng tawad. Gumawa lang siya. Pumunit siyang mahabang piraso mula sa isang malinis na lumang kumot. Hindi na nagdalawang isip at mahigpit at maayos na ibinalot ito sa braso niya na parang buong buhay niya na itong ginagawa. Ayan, sabi niya. Tatagal yan hanggang makakita ka ng totoong doktor. Tapos tumayo siya at tinrabaho ang susunod na problema, pagkain. Mayroon siyang isang kaldero ng mainit na sopas sa kalan. Ginawa niya kaninang hapon, sapat lang sana para sa 2 tao. Hapunan niya ngayong gabi at tanghalian bukas. Tiningnan niya ang kaldero, tiningnan ang 5 lalaki sa sala niya na kompyuta sa isip niya. Pagkatapos ay nagdagdag siya ng tubig. Nagbukas ng isang lata ng Vienna sausage mula sa aparador. Nagbuhos ng counting evap. Hinalo ang lahat at pinalakas ang apoy sa gasol. Naglabas siya ang isang balot ng skyflakes at tirang daing. Pinaglingkuran niya muna sila, ang bawat isa sa kanila. Mga mangkok ng sopas, biskwit sa gilid, at ulam. Hindi siya nag-iwan ng mangkok para sa sarili niya. Napansin ito ni Enrico. Lola, hindi po ba kayo kakain? Mabigat ang tanghalian ko? Sabi niya. Wala siyang nakain. Ngayon, ang lamig. Basang-basa ang malalaking ito, nanginginig hanggang sa kanilang magabuto. Nakakatagisan ang magipin ni Carlo ng napakalakas na maririnig mo sa kabilang dulo ng kwarto. Kumilos si Rosa sa buong bahay. Kumukuha ngang anumang makapal na bagay na makikita niya. Mga kumot mula sa 2 kama. Isang makapal na banik mula sa aparador. Isang lumang kumot na hinabingang kanyang ina 40 taon na ang nakalipas. Pagkatapos, pumunta siya sa sofa. Kinuha ang jacket ni Efren. Ang inihanda niya kaninang hapon nang hindi niya alam kung bakit. Naglakad siya palapit kay Enrico. Siya ang pinakamalaki, pinakamalamig, nakatayo sa dingding dahil walang espasyo para umupo siya. Iniabot niya ang jacket. Isuot mo to, sabi niya. Kay asawa ko yan. Tumingin si Enrico sa kanya, tiningnan ang jacket. May dumaan sa kanyang mukha, isang emosyong hindi niya nakasanayang ipakita. Kinuha niya ito, isinuot. Halos saktong-sakto ito sa kanya. Salamat po, Lola. Mahinang sabi niya. Tapos lumingon si Rosa kay Dante. Nakatanggal ang kanyang nga bota. Namumutla ang kanyang nga paa. Muntik nang ma-frostbite sa lamig ng baha. Lumuhod siya sa sahig, isang 72, anyos na babaeng nakaluhod sa malamig na linoleum at hinawakan ang kanyang nga paa sa pagitan ng kanyang nga palat. Hinimas niya ito ng mabagal. Mariin, pinapabalik ang daloyng dugo. Tinitigan siya ni Dante. Walang nasabi. Namumula ang kanyang mamata. Hinimas niya hanggang sa nagsimulang bumalik ang kulay. Pagkatapos, hinubad niya ang sarili niyang makakapal na medyas. Ang mismong suot niya. At isinwo ito samgapa ni Dante. Ang maganda kong medyas, yan, sabi niya. Huwag mong itatakbo, yan. Tumawa si Dante. Iyon ang unang pagkakataon na may tumawa sa kanila sa loob ng maraming oras. Ngayon, habang nangyayari ang lahat na ito, nakamasid si Enrico. Hindi siya nagsalita ng marami. Nakamasid lang siya. Napansin niya ang 3 timba sa pasilyo na nakahanay sa ilalim nga. Kayumangging mansa ng tubig sa kisame, tumutulo ang bubong. Napansin niya ang nga plastik na nakadikit sa mga bintana.
natutuklap sa mga gilid. Napansin niyang walang matinong kuryente, isang kalan deuling lang sa sulok ang pilit na nakpapainit sa bahay. Napansin niya ang naka-frame na litrato sa dingding. Sina Rosa at Efren noong kasal nila. Isang group picture mula sa tiyantin ng eskwelahan. Nakangiti si Rosa na may hairnet. Napapalibutan ng mga bata. At may napansin siya sa sahig sa ilalim ng lamesa sa kusina. Isang magasin, lumana at gusot-gusot ang madulo, ginagamit para ipangtsalso sa umugang pang lamesa. Hindi niya mabasa ang cover mula sa inuupuan niya, ngunit nakikita ang bahagi ng isang muha. Isang malaking headline. Hindi na niya muna ito inisip. Nagsampay si Rosa ng gafes ng nga lalaki malapit sa kalan para matuyo. Nang isampay niya ang face ni Enrico sa ibabaw ng upuan, napansin niya ang likod, ang malaking patch ng club nila. Alam niya kung ano yon. Alam ng lahat. Ngunit sa ibaba nito, may mas maliit na patch, medyo mahirap makita, isang letrang parang T sa loob ng isang hugis gear. Sandaling balikan natin ang nakaraan ni Enrico. 8 buwan ang nakalipas nang malaman niyang may sakit ang asawa niya. Nariyan si Colin Dwyer, ang nurse niya. Nang sabihin sa kanya ng nurse ang tunay na kalagayan ng asawa niya nang mas tumpak pa sa sinumang doktor, isang katahimikan ang bumalot sa kwarto. Tiningnan siya ni Enrico at tumango. Nakaroon ng koneksyon sa pagitan nila 2 taong nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng patuloy na lumaban kahit nawalan ka ng taong nagbigay kahulugan sa mundo mo. Nagpakita si Dante ng litrato mula sa cellphone niya kay Rosa. Ang anak niyang babae, 5 taong gulang, kulot, bungi sa unahan. Nakwento si Carlo tungkol sa nanay niya. Mag-isang nakatira sa probinsya. Tinatawagan daw niya tuwing linggo. Nakinig si Rosa sa bawat salita na parang mahalaga ito dahil para sa kanya, mahalaga talaga, ganyan siya. Ang klase na, tao na, ipaparamdam sa iyo na mahalaga ang sinasabi mo. Pagsapit ng alauna ng madaling araw, natutulog na ang lalaki, nakahiga sa sahig, sa sofa, sa tumba-tumba, 5 dambuhalang lalaki na. Nagsisiksikan sa isang maliit na sala na nakabalot nga kumot. Hindi natulog si Rosa. Umupo siya sa lamesa sa kusina, pinanatiling buhay ang kalan, tinitigan ang kandila, nakinig sa hangin, at siniguradong mananatiling mainit ang bahay. Binantayan niya ang 5 estranghero na parang sarili niyang pamilya. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, tahimik siyang tumayo at pumunta sa kusina. Kinuha niya ang natitirang harina, ang natitirang asukal, kaunting gatas, at nagmasa siya para gumawa ng pandesal, sariling gawa mula sa simula. Sa ibabaw ng gasol ng 3:00 ng madaling araw sa gitna ng bagyo. Nilagay niya ito sa plato, tinakpan ngang malinis na tuwalya, at ipinatong sa counter para sa umaga. Pagkatapos, umupo siyang muli at hinintay ang pagsikat ng araw. Teka lang, sandali. Kailangan kong mag-pause dito. Ibinigay ng babaeng. Ito ang lahat ng mayroon siya. Ang pagkain niya, ang kumot niya, ang jacket ng asawa niya, at nagmamasa pa siya ng pandesal ng 3:00 ng madaling araw para sa mga estranghero. Pare, kung ako yon, hindi ko alam kung magagawa ko yon. Seryoso, nang sumikat ang araw, tapos na ang bagyo, ngunit ang sunod na ginawa ni Enrico, doon napagtanto ni Rosa na hindi ito ordinaryong grupo ng rider. Pumasok ang liwanag ng umaga sa magabinta ng balot ng plastik. Banayat, kulay ginto, tumigil na ang hangin at ulan. Baha at putik ang paligid, ngunit naging maaliwalas ang langit sa unang pagkakataon matapos ang 14 na oras. Gumising ang mga lalaki ng isa-isa, naninigas, masakit ang katawan, kumukurap sa liwanag.
At tapos naamoy nila ito. Kape. Ang pinakahuling kape ni Rosa. At mainit na pandesal. Nakapatong sa plato na may palamang chochojam na ginawa. Niya panong teg-araw. 5 naglalakihang rider na nagsisiksikan sa isang lamesa sa kusina na ginawa para sa 2 tao. Nagbabanggaan ang mga siko, nakadikit ang mga tuhod sa pader. Kumakain ng pandesal na may homemade jam na parang ito na ang pinakamasarap na pagkain sa buhay nila. Dahil sa oras na iyon talaga. Kumang si Carlo ng 3. Ipinikit ni Dante ang kanyang mamata sa unang kagat. Nailing na lang ang isa sa mga kasama at pabulong na nagsabi, Grabe, nakatayo si Rosa malapit sa kalan. Pinapanood silang kumain. Humihigop kape may malit ng ngiti sa labi. Ito ang kanyang regalo. Hindi ang pagkain mismo, kundi ang pakaalam na binuhay niya sila. Nong gabing iyon, nang matapos sila, umurong si Enrico mula sa lamesa. Dumukot siya sa kanyang fez na tuyo na ngayon dahil sa pagsampay malapit sa kalan at naglabas ng isang makapal na bungkos ng pera, puro 1,000, malamang nasa 85,000. Ipinatong niya ito sa lamesa. Lola, para po ito sa lahat ng ginawa niyo kagabi? Tanggapin niyo po? Tiningnan ni Rosa ang pera. Hindi ito hinawakan. Itinulak niya ito pabalik sa lamesa, mabagal, kalmado, walang pag-aalinlangan. Itago mo yan, sabi niya Marin. Hindi galit, pero malinaw. Hindi ko kayo tinulungan para sa pera. Tinulungan ko kayo dahil kailangan niyong tulong. Iyan ang simula at hangganan niyan. Tumahimik ang kwarto. Tinitigan siya ni Enrico. Namu ang luha sa kanyang nga mata ng sandali. Kinurap niya ito palayo. Ang klase ngang lalaki na hindi umiyak sa harap ngang kahit kanino sa loop ngang ilang dekada. Tumango siya. Itago niyo ang pera. Pagkatapos ay may ginawa siya na hindi inasahan ng kanyang natauhan. Naglabas siya ng isang maliit na notebook mula sa kanyang bulsa sa loop. Hindi kapirasong papel. Isang leather-bound notebook. May itim na kayumanggi. May gold-edged na pahina. Ang klase ang gamit na makikita mo sa isang boardroom ng kumpanya, hindi sa isang beaker. Maari ko po bang malaman ang pangalan ninyo, Lola? Rosa di Maculangan. Sinulat niya ito, maingat, detalyado, at tinanong ang address niya. Tumawa si Rosa. Iho, wala kayong utang na loob sa akin. Kung sakali lang pong gusto kong magpadala ng pasasalamat, sabi niya. Ibinigay niya ito. Sinulat niya ito, isinara ang notebook, at ibinalik sa kanyang jacket. Bago sila umalis, may ginawa ang malalaki na ikinagulat niya. Tumulong sila. Naglinis ng makalat at putik sa balkonahe ang 2 sa kanila. Inayos ni Dante ang sirang bisagra ng kanyang screen door na matagal nang umuga gamit ang multitool mula sa bulsa niya. Hindi na nagtanong, ginawa na lang niya. Si Carlo ang huling lumabas. Huminto siya, lumingon, pinisil ang kamay ni Rosa, ang bandage niyang braso ay nakabalot pa rin sa pirasong kumot niya. Naalala ko po sa inyo ang lola ko. Sabi niya, nanginginig ang boses. Tinapik ni Rosa ang kanyang braso. Tawagan mo ang nanay mo, pag-uwi mo. Maliwanag? Tumango siya. Hindi makapagsalita. Naglakat palabas. Nakatayo si Rosa sa pintuan at pinanood silang umalis. 5 anino sa itim na leather na naglalakat sa putik, lumiliit hanggang sa lumiko ang kalsada at nawala. Pumasok ulit si Rosa sa loop, isinara ang pinto, umupo sa lamesa sa kusina, at tinapos ang kanyang kape ng mag-isa. Sa loob ng 2 linggo, walang nangyari, at inisip ni Rosa na iyon na ang katapusan ng kwento. Nakamali siya. Bumalik sa normal ang buhay. Nakaligtas ang gripo. Tumutulo pa rin ang bubong. Bumalik ang timba sa kisame. Parehong gawain. Parehong tahimik na araw. Kinuwento ni Rosa, Sam nga batang matsaraek,
Ang tungkol sa mga rider habang nakmamerienda sila pagkatapos nga eskwela. Nanlaki ang mga mata nila. Tinawanan niya iyon. 5 malalaking barako, natutulok sa sahig ko, sabi niya. Siguradong magwawala si Efren kung nakita niya yon. Tinanong ngang mabata kung natakot ba siya. Nag-isip siya saglit. Hindi, sabi niya. Nilalamig lang sila. Iyon na iyon isang magandang kwento para sa lamesa sa kusina. Wala nang iba. Tapos, may mga kakaibang bagay na nagsimulang mangyari. Una, isang delivery mula sa palengke sa bayan. 2 sakongang uling at maraming grocery ang ibinaba mismo sa balkonahe niya. Bayat na, hindi ito inorder ni Rosa. Tumawa siya sa tindahan. Sabing clerk, may tumawag daw. Nagbayad gamit ang credit card sa telepono. Hindi nag-iwan ang pangalan. Baka nagkamali lang, sabi ni Rosa. Hindi po, Lola, sabing clerk. Eksaktong address niyo po ang ibinigay. Hinayaan na lang niya. Naisip na baka may nakmagandang loop mula sa simbahan. Pagkalipas ng 1 linggo, isang truck ang pumarada sa sitio Sampaguita. May logo sa gilid, isang construction company, 2 tauhan. Kumatok sila sa pinto ni Rosa at sinabing kinontrata sila para gumawa ng libreng inspeksyon sa bubong niya. Nakatayo si Rosa sa pintuan, nakahalukip-kip ang mga braso. Kinontrata nino? Tiningnan ng foreman ang papeles niya, inilipat ang pahina. Idinaan ang daliri sa isang linya. Nakalista po na kliyente ay ang Tamaraw Holdings. Kumunot ang ni Rosa. Hindi pa niya narinig yon. Iyan lang po ang alam ko, Lola. Gusto lang po nilang silipin namin. Wala po kayong babayaran. Nakdududa siya. Pero tumutulo ang bubong. Ilang buwan na. Kaya, pinapasok niya sila. Kumuha sila ng galitrato. Nak-measure, gumawa notes, nakpasalamat, at umalis. Noong gabing iyon, nabanggit ito ni Rosa sa kapitbahay niyang si Aling Marites sa may bakot. Tamaraw Holdings? Sabi ni Marites. Parang pangalan yan isang malaking kumpanya sa Maynila. Iwinagaywe ni Rosa ang kamay niya. Baka scam lang yan. Ngunit may bumagabak sa kanya noong gabing iyon. Pumunta siya sa kusina. Tiningnan ang umugang lamesa. Yumuko. At hinugot ang lumang magasin na ginagamit niyang pangchalso. Itinaas niya ito. Tiningnan ang cover sa unang pagkakataon makalipas ang maraming buwan. Top Business Tycoons of the Philippines. Isang hilirangang maliliit na litrato sa ibaba, mga mukhang hindi niya kilala, mga pangalang hindi pa niya narinig. Tinitigan niya. Ito ng ilang sandali. May dumaan sa isip niya. Isang bagay na hindi niya lubos maabot. Pagkatapos ay umiling siya. Ibinalik ang magasin sa ilalim ng paa ng lamesa at natulog. At tapos isang umaga, 3 linggo matapos ang bagyo. Isang itim na SUV ang pumarada sa sitio Sampaguita. At lahat ng inakala ni Rosa tungkol sa gabing iyon ay nagbago. Martes noon. Lampas sa last days ng umaga. Nahuhugas ng pinggan si Rosa sa lababo nang marinig niya ito. Isang makina? Mababa at mabigat? Hindi ang klaseng sasakyan na naririnig mo sa kalsadang ito. Sumilip siya sa bintana. Isang itim na Toyota Land Cruiser na may tinted windows ang nakaparada sa harap ng bahay niya bago makintap ang gulong, kumikinang na parang bago palang nailabas sa kasa. Napansin ito ngang kapitbahay. Lumabas si Aling Marites sa balkonahe niya. Hinawing ngang babae sa kabilang kalsada ang kanyang kurtina. Ang ganyang klaseng sasakyan sa sitio Sampaguita ay may ibig sabihin at kadalasan hindi ito magandang balita. 2 lalaking nakasuot ng barong ang lumabas mula sa likuran. Nakatayo sila sa tabing sasakyan. Nakahalukip-kip. Nakasalamin na parang mabodyguard. Pagkatapos, bumukas ang pinto sa unahan at lumabas ang isang lalaki. Matangkad, malalapat ang balikat, walang balbas,
Maikli ang buhok na may halong puti, nakasuot ng maayos na business suit at makintab na sapatos. Hindi siya nakilala ni Rosa. Hindi nung una. Mukha siyang taong kakalabas lang mula sa cover ng isang business magazine. At sa isang banda, totunga, naglakad siya paakyat sa balkonahe, ang parehong hagdan na inakyat niya 3 linggo ang nakalipas, balot ng putik at muntik nang mamatay sa lamig. Ngayon, tuyo ang kanyang sapatos. Tuwid ang kanyang likod. Kalmado ang kanyang mukha. Kumatok siya, 2 katok. Banayat ngayon. Binuksan ni Rosa ang pinto. Tiningnan siya. Tiningnan ang Land Cruiser. Tiningnan ang bodyguard sa tabingang sasakyan. Tapos tiningnan niya ulit ang mukha nito. May naklik sa isip niya. Ang mata. Nakilala niya ang mata. Aba idiyos ko, mabagal niyang sabi. Ang rider, gumit si Enrico. Opo, Lola. Nakatayo siya doon sa pintuan niya. Ang mismong pintuan kung saan siya nakatayo na nanginginig at halos mamamatay 3 linggo na ang nakalipas at nagpakilala siya ng maayos. Ang buong panggalan niya ay Enrico Salazar. Siya ang founder at CEO ng Tamaraw Logistics and Holdings, isang malaking kumpanya na nakabase sa BGC. Sinimulan niya ang kumpanya noong siya ay 29 anyo sa isang inupahang bodega na may 2 tauhan at isang lumang truck. 26 na taon ang lumipas, ang kumpanyang iyon ay nakakahalaga ng bilyon-bilyong piso, may 4,000 na empleyado sa buong bansa. Si Enrico Salazar ay isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa Pilipinas. At 3 linggo ang nakalipas, namamatay siya sa lamig sa balkonahe ni Rosa di Makulangan. Nanlaki ang mamata ni Rosa. Tiningnan niya ulit ang Land Cruiser, tapos ang bodyguard, tapos pabalik kay Enrico. Sinasabi mo ba sa akin na isa kang malaking bilyonaryo? Opo, Lola. Simpleng sagot niya. Walang kayabangan, walang ere, pero nung gabing yon, isa lang akong lalaking namamatay sa lamig. At iniligtas ninyo ang buhay ko. Humawak si Rosa sa hambangang pinto, pinakalma ang sarili. Nagahabulan ang isip niya. Ang memorial ride, ang kapatid niyang Biker, ang pinaparanggalan nilang namatay sa cancer. Taon-taon, sumasakay si Enrico kasama ang grupo niya. Walang bodyguard, walang Land Cruiser, puro leather at kalsada lang. Iyon ang totoong siya noong gabing iyon. Hindi isang CEO, kundi isang kapatid na nagpaparangal sa isang kapatid. Ngunit ngayon, nakatayo sa pintuan niya, na nakasuot ng mamahaling damit, nakikita na ang kabilang bahagi niya. At baklang, naksimulang maktakma ang makapiraso. Ang patch sa kanyang vest, ang maliit na tesalup ngang hugisgir. Hindi iyon patch ngang biker. Iyon ang logo ngang Tamaraw Holdings. Initigan iyon ni Rosa at isinampay malapit sa kalan para matuyo. Ang leather notebook, may itim na kayumanggi, may gold edge na pahina. Hindi iyon journal. Iyon ang kanyang daily planner. Ang klaseng gamit na dinadala ngang. Isang lalaki kung nagpapatakbo siya ngang. Isang kumpanyang may 4,000 na tao. Ang paraan ngang pagsabi niya ngang opo, Lola. Ang pagtanggal niya ngang bota sa pinto. Ang pagtiklop niya sa kumot na ibinigay sa kanya. Ang pagpapatahimik niya sa tauhan niya. Gamit ang isang tingin kapag nag-ingay ito. Hindi lang iyon pagiging magalang. Disiplina, iyon. Manggagawing ang isang lalaking nasanay magpatakbo ngang mamiting para mabuhay. At ang magasin? Ang nasa ilalim ng lamesa sa kusina, na nakachalso sa umugang paa ng lamesa. Top Business, Tycoons of the Philippines. Nasa cover ang mukha niya. 6 na buwan na niya itong ginagamit para eye-level ang lamesa niya. Tinitigan ni Rosa si Enrico. Pagkatapos, ay nasimula siyang tumawa. Hindi mahinhing tawa, kundi malalim, buo, at gulat na tawa.
Ang klaseng tawa na nakakayani ng buong katawan. Ginamit ko ang mukha mo para ipangsalso. Sa lamesa, kusa, kusina. Sabi niya. Tumawa rin ng malakas si Enrico. Nakatinginan ang bodyguard malapit sa sasakyan, naguguluhan. Basak ang katahimikan, pero naging seryoso si Enrico. Pumasok siya sa loop, umupo sa lamesa, sa kusina, ang parehong lamesa, parehong upuan, parehong pwesto kung saan siya kumain ng pandesal 3 linggo ang nakalipas. Tiningnan niya ang paligid niya, kwarto, ang nga timba, ang nga plastik sa bintana, ang kalandauling na nagsisilbing kuryente. Pagkatapos ay tiningnan niya si Rosa. Lola Rosa, sabi niya, nakaupo na po ako sa mga boardroom. Kasama ang mataong nasa kanila na ang lahat. Pera, kapangyarihan, koneksyon, at karamihan sa kanila ay hindi man lang bubuksan ang pintong iyon, huminto siya. Marami po kayong dahilan para hindi ito buksan. Bawat isa doon, naiintindihan ko. At hindi niyo lang ito binuksan. Ibinigay niyo sa amin ang lahat ng mayroon kayo. Kalmado ang boses niya, ngunit ang mga mata niya ay hindi. Araw-araw ko pong naisip ang gabing iyon. Simula nun, lumapit siya ng bahagya. Gusto ko pong may gawin. Hindi bilang bayat, dahil nilinaw niyo na sa akin kung ano ang paninindigan niyo dun. Muntik nang mapangiti si Rosa. Bilang investment, sabi niya, sa inyo at sa barangay na ito. Tahimik ang kwarto, tahimik ang paligid, ang kandila sa altar. Nandun pa rin mula, nung gabing iyon, hindi nakasindi ngunit bakas ang gamit. Tumingin si Rosa sa litrato ni Efren, tapos pabalik kay Enrico. Hindi siya nagsabi ng u. Hindi siya nagsabi ne hindi. Sabi niya, nakikinig ako. Ang inyalok ni Enrico kay Rosa noong umagang iyon ay hindi lang basta pagiging bukas palat. Ito ang uri ng bagay na nagpapabago sa kwento ng buong komunidad. Dumukot siya sa kanyang suite at naglabas ng isang folder. Inilagay sa lamesa sa pagitan nila. Hindi pa niya ito binubuksan. Ipapaliwanag ko po ito sa inyo ng paunti-unti, sabi niya. At kailangan ko pong pakinggan ninyo ang buong detalye bago kayo magsalita. Pwede po ba yon? Ipinatong ni Rosa ang kanyang magkamay sa kanyang hita at tumango ng isang beses. Binuksan ni Enrico ang folder. Una, itong bahay. Tumingin siya sa buong kwarto. Ang mamansang tubig sa kisame, ang plastik sa bintana, ang matimba sa pasilyo. Ay renovate pong Tamaraw Holdings ang bahay ninyo mula taas hanggang baba. Bagong yero na hindi kalawangin, bagong linya ng kuryente at tubig, maayos na pader. Ibubukas sana ni Rosa ang bibig niya. Itinaas ni Enrico ang isang kamay. Hindi pa po ako tapos. Maingat siyang tumingin sa lola. Wala po kaming gigibayin. Si Lolo Efren ang gumawa ang batalan sa likod. Hindi po namin yon gagalawin. Ayusin lang po namin ang lahat ng nasa paligid nito. Napuno ang luha ang mga mata ni Rosa. Kinagat niya ang kanyang labi. Hindi siya nagsalita, pero bahagyang nangini ang kanyang baba. Inilipat ni Enrico sa ikalawang pahina. Ngayon po, may napansin ako sa inyo nung gabing yon, Lola Rosa? At iniisip ko iyon simula nun. Huminto siya. Nagpapakain po kayo ng tao. Iyon po kayo. Gumawa kayo ang sopas para sa 5 estranghero mula sa halos walang-wala. Nagiwan kayo ang pakain sa mga pintuan ang kapitbahay niyo. Pinakakain niyo ang mga batang yon pagkatapos ang eskwela. Ang pagpapakain ne tao, iyon ang misyon niyo. Walang sinabi si Rosa, pero humigpit ang pagkakahawa ng kanyang makamay sa hita. 2 kanto mula rito, may bakanteng pwesto, dating aggregate supply. 3 taon ng bakanta. Alam ni Rosa ang gusaling iyon.
Dinadaanan niya iyon tuwing naglalakad siya papunta sa sari-sari store. Maalikabok na bintana, kupas na karatula, may mga damong tumutubo sa semento sa harap. Gagawin pang community kitchen at meal program ng Tamaraw Charitable Foundation ang gusaling iyon. Kumpletong kusina na pang komersyal, mga lamesa para sa 40 katao, bukas 5 araw sa isang linggo. Tiningnan niya siya. At kayo po ang magpapatakbo nito. Kumurap si Rosa. Ako? Ikaw? Head of Operations po. May sweldo. Makakaroon kayo ng 5 tauhan. Lahat kukunin mula sa barangay na ito. Sasagutin po namin ang lahat upa, kuryente, tubig, gamit, at supply ng pagkain para sa unang 3 taon. Pagkatapos noon, gagawin po nating self-sustaining na may tulong ng lokal na pamahalaan. Tinitigan siya ni Rosa. Bahagyang nakabuka ang kanyang bibig. Walang lumabas na salita. Inilipat ni Enrico sa isa pang pahina. Pangatlo, itong kalsada. Itinuro niya ang bintana. Sitio Sampaguita. Sira-sirang semento. Walang ilaw sa dulong kalsada. Mga batang naglalaro sa kalye dahil walang ibang pwedeng paglaruan. Magbibigay po ang Tamaraw Foundation ng 25 milyong grant para sa Sitio Sampaguita. Partikular para sa pag-ayos ng kalsada. Mga bagong solar streetlights at isang covered court at playground. Dun sa bakanteng lote. Sa dulo ng kalsada. Hinayaan niya itong tumatak ng ilang sandali. Ang pondo po ay pamamahalaan ng isang community board. Mga taga rito ang magdedesisyon at gusto ko po kayo ang maging chairman. Nanginginig na ngayon ang makamay ni Rosa. Idinin niya ang maito sa kanyang matuhot. Inilipat ni Enrico sa huling pahina. Isang bagay pa po, ibinaba niya ang kanyang ballpen. Ang isang ito ay personal. Nakikita ito sa mukha niya. Magtatayo po ang Tamaraw ng 2 taonang college scholarship. Tig, 50,500 bawat isa. Ibibigay sa mga graduating senior sa San Ignacio National High School na may magandang record ng pagtulong sa komunidad. Tiningnan niya siya. Tatawagin po itong Efren at Rosa de Maculangan Scholarship Grant. Doon na bumigay si Rosa. Hindi madrama. Hindi gaya ngang pag-iyak nga mataw sa pelikula. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nahulog sa upuan niya. Nanatili lang siyang tahimik na tahimik. At pagkatapos ay tumulo ang ngaluha, mabagal. Tahimik, umaago sa kanyang nga pisngi, isa-isa. Ang klase ang luha na nakmumula sa isang lugar na napakalalim na hindi mo alam na naron pala. Ang luhang isang babaeng itinaguyot ang lahat bawat bayarin, bawat tulong bubong, bawat malamig na gabi, bawat bakanteng upuan, sa lamesa sa lupngang. 11 taon nang mag-isa nang hindi humihingi ngang tulong sa kahit kanino. At may nakakita rin sa wakas sa kanya. Tahimik ang kwarto maliban sa ugong ng lumang radyo sa labas. Hindi nagsalita si Enrico. Nakaupo lang siya ron, binigyan siya ng oras. Makalipas ang mahabang sandali, pinunasan ni Rosa ang mukha niya ng likod ng kanyang kamay, huminga ng malalim, pinakalma ang sarili, tapos ay nagsalita ng mahina, halos pabulong. Sinasabi mo sa akin na ang nga bata sa kalsadang ito ay makakaroon ng lugar na mapaglalaruan. Tumango si Enrico! At may tutulong sa kanilang makapagkolehiyo. Opo, Lola. Dahil nakpakain akong sopas, lumapit ng bahagya si Enrico. Kalmado ang boses niya, ngunit puno ang kanyang gamata. Dahil pinakbuksan niyo, kami ngang pinto, Lola Rosa. Isa pang katahimikan, mas matagal ngayon. Tumingin si Rosa sa litrato ni Efren sa altar. Tinitigan iyon ng matagal, na parang may sinasabi siya rito, na parang humihingi siya ng permiso. Pagkatapos ay tumingin ulit siya kay Enrico. Pwede ko rin bang ipangalan kay Efren yung kusina? Hindi nag-atubili si Enrico. Pwede niyo pong ipangalan yon kahit anong gusto niyo.
Inabot ni Rosa ang kamay niya sa lamesa. Maliit na kamay. Ang sa lalaki ay doble ang laki. Nakamayan sila. Kung ganon, makasundo tayo, sabi niya. At sa unang pagkakataon, sa usapang iyon, ngumiti si Rosa di Maculangan. Totoong ngiti, ang klase ngiti na nagpapabago sa buong hugis ng mukha. Ang klase na nagmumula sa napakatotoong lugar na halos nakakaluha kapag tiningnan mo. Ngumiti rin si Enrico. Sa labas, sumikat ang garaw. Sa manggabubong ng sityo Sampaguita at lumiwanag ang buong kalsada. Ngunit ang kwentong ito ay hindi nagtatapos kay Rosa. May ripple effect ito. 3 buwan matapos ang umagang iyon. Sa lamesa sa kusina, dumating ang mga construction crew sa sityo Sampaguita. Mga trucks, scaffolding, mga trabahador na naka-hard hat na may buhat-buhat na materyales pakyat sa balkonahe ni Rosa. Inuna ang bubong, ang luma, tinakpian, tumutulo, pinaksamang dasal at timbawala na, pinalitang ang bagong makapal na yero at bagong gutter. Pagkatapos, mayos na linyang kuryente at ventilasyon na install sa buong bahay. Sa unang pagkakataon sa loop ngang higit 1 taon, binuksan ni Rosa ang switch ngang isang tunay at malakas na electric fan at naramdaman ang hangin. Nakatayo siya sa pasilyo ng 5 minuto. Hindi gumagalaw. Nakatayo lang siya roon na nakapikit. Nilagyan ng bagong bintana. Jalusi na matibay. Wala ng plastic. Wala ng tape na natutuklap sa gitna ng gabi. Kuryente. Tubo ang tubig. At ang batalan ang gawa ni Efren ay nanatili ng eksakto kung nasaan ito. Ginawa nila ang paligid nito. Tulad ng ipinangako ni Enrico, umupo si Rosa sa batalan na iyon nung umaga matapos ang renovation. May hawak na kape. Hindi na kailangan ng makapal na jacket sa loob. Tumingin siya sa kalsada at bumulong. May bago na tayong bubong, mahal. 6 na buwan ang lumipas, binuksan ang Efren at Rosa di Maculangan Community Kitchen. Ang lumang agri-vet supply, maalikabo na bintana, kupas na karatula, nga damo sa semento ay nawala na. Sa lugar nito, nakatayo ang isang buhay na gusali. Bagong pintura, maliwanag na ilaw, lamesa para sa 40 katao. Isang komersyal na kusina na may mas stainless na counter at malaking gas stove na nagpalaki sa mga mata ni Rosa noong unang beses niya itong nakita. Isang karatula ang nakasabit sa itas ng pintuan sa harapan. Hand-painted. Simple. Efren at Rosa di Maculangan Community Kitchen. Nandun na si Rosang alasay ng umaga sa araw ngang pagbubukas. Nakasuot ng apron na may nakasulat na head chef. Kahit sinasabi niya sa lahat na nag-init lang siya ngang pagkain. 200 na tao ang dumating noong unang araw. Mas single mother na hindi nakaupo para sa isang maayos na kainan ng ilang linggo. Mga matatanda na matagal nang walang kasabay kumain. Mga teenager na pumasok pagkatapos ng eskwela dahil malamig at may nagtanong kung kumusta ang araw nila. Dumating ang local news. Camera crew. Reporter. Tinanong nila si Rosa kung anong pakiramdam. Sabi niya, parang Martes lang. Nagpapakain lang kaming tao. Nai-broadcast ang balita nung gabing iyon. Nagsimulang tumuno ang telepono. 2 kanto ang layo, ang bakanteng lote sa dulong ngang sitio Sampaguita ay naging palaruan. Maliit ngunit perpekto. May swing, rubber surfacing para hindi magasgasan ang tuhod ng mabata. Ang nga batang matsarayek ang unang naglaro roon. Tumatakbo, sumisigaw, tumatawa ng napakalakas na maririnig mo mula sa balkonahe ni Rosa. Nag-organisa si Aling Marites ng Saturday morning gathering. Umupo ang mga magulang sa labas. Pinanood ang mga batang nag-uusap sa isa't isa, isang bagay na hindi na nangyari sa kanto na iyon sa loob ng maraming taon. Nagtayo ng bagong solar streetlights sa dulong kalsada. Nayos ang mabangketa. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, mukhang isang lugar ang sitio Sampaguita kung saan gustong tumira ngang matao.
Dumating ang Marso. Inihayag ang unang dalawang Efren at Rosa di Maculangan Scholarship sa graduation ng San Ignacio National High School. Ang isa ay napunta sa isang babaeng nangangalang Tamara Dafis o sa kasong ito, Tamara de la Cruz. Gustong mag-aral ng nursing, unang tao sa pamilya niya na makakapagkolehiyo. Ang isa ay napunta kay Wesley o Wenceslao Roque. Balak mag-aral ng civil engineering. Gustong bumalik at magtayo ng nga estruktura sa mga bayang tulad ng San Ignacio. Si Rosa ang nag-abot ng maparangal. Nakatayo siya sa podium, maliit, maputi na ang buhok, bahagyang nanginginig ang makamay, at tiningnan ang dalawang batang iyon. Ang trabaho ninyo ay hindi ang bayaran ito pabalik, sabi niya. Ang trabaho ninyo ay ipasa ito sa iba. Tahimik ang auditorium. Pagkatapos ay nakpalakpakan ang lahat, bumalik din ang mga rider. Si Enrico, Dante, Carlo, lahat sila, suot ang kanilang leather cuts, bumiyahe papunta ron sa isang maaliwalas na Sabado ang umaga para sa unang linggong kusina. Umupo sila sa lamesa. Kumain ng sopas ni Rosa. Parehong resipa mula nung gabing iyon. Sumubo si Carlo at ngumiti. Mas masarap pa rin to kaysa sa luto ni nanay. Dinala ni Dante ang anak niya ngayon. 5 anyos, kulot na buho. Niyakap ni Rosa ang batang iyon na parang kilala niya. Ito buong buhay niya. Naibalita ito sa national TV. Nak-viral online. Na-share at nai-post ng paulit-ulit. Naglunsad ang kumpanya ni Enrico ng isang taunang inisyatibo. Open Door Day. Taon-taon, nagbo-volunteer ang empleyado ng Tamaraw sa mga community kitchen at shelter sa buong Pilipinas. Inspirasyon ng isang lola, isang gabi, isang bukas na pinto. Ayaw ni Rosa ng atensyon. Hindi ko ginawa yon para sa kamera. Sabi niya kay Marites isang gabi sa balkonahe. Ngumiti si Marites. Alam ko, kaya nga nandito sila. Pero may isa pang tagpo sa kwentong ito. At sa totoo lang, ito ang pinakatumama sa akin. Isang taon ang lumipas. Parehong buwan, parehong kalsada. Isa na namang bagyo ang humagupit sa San Ignacio. Hindi kasing lalang ng nakaraan. Pero malakas pa rin ang ulan. Bumabaha na. Ang klaseng gabi na nagpapauwi. Sa lahat ng tao at nagpapasara ng mapinto. Ngunit may isang pinto na nanatiling bukas. Ang Efren at Rosa di Maculangan Community Kitchen. Nakabukas ang ilaw. Buhay ang apoy. May mainit na lugaw sa kalan. Binuksan ito ni Rosa nang matagal nung gabing iyon. Hindi niya kailangang gawin. Walang nag-utos sa kanya. Tiningnan niya lang ang balita tungkol sa panahon noong hapong iyon at sinabing baka may mangailangan neng sisilungan ngayong gabi. Kaya nanatili siya. Nagluto siya ng dobleng daming ang lugaw, nagpatong-patong ng kumot sa may pinto, nagtimpla ng kape, pinunasan ang ngalamesa, at binuksan ang bawat ilaw upang magliwanag ang gusali mula sa kalsada. Tahimik noon. Ilang mga suki ang dumaan ng maga. Kumain, nagpasalamat, umuwi bago lumala ang baha. Pagsapit ng alas 9, mag-isa na lang si Rosa. Nakatayo siya sa counter, pinupunasan ang isang malinis ng mangkok, nakikinig sa hangin sa labas. Tapos, alas 9:15 ng gabi, may kumatok sa pinto. Halos eksaktong oras. Halos eksaktong tunok. Isang taon eksakto makalipas ang gabing iyon. Ibinaba ni Rosa ang mangkok, naglakad patungo sa pinto, at binuksan ito. Isang batang ina, nasa mid 20s. Nanginginig ng husto at halos hindi na makatayo, hawak-hawak ang isang sanggol na nakabalot sa kumot sa kanyang dibdib. Namumula sa lamig ang mukhang bata. Namatay po makina ng tricycle namin. Sabi ng babae, halos walang boses. Sa highway, naglakad po kami. Hindi ko alam kung gaano kalayo. Nakita ko po ang ilaw. Umiyak siya, hindi dahil sa lungkot,
kundi dahil sa ginhawa, dahil sa sobrang lamig at takot. At sa wakas ay nakakita ng pintong nakabukas. Hindi nagdalawang isip si Rosa kahit isang segundo. Parehong boses, parehong nga salita. Isang taon ang lumipas. Aba ipumasok na kayo bago pa kayo mamatay sa lamig. Kinuha niya ang bata. Binalot ng tuyo at mainit na kumot. Pinaupo ang nanay sa silya malapit sa kusina. Nagbigay ng mainit na lugaw. Nagbuhos ng kape. At tumawag ng sasakyan ng barangay. Pagkatapos, umupo siya sa tapat ng batang ina. Hinayaan siyang umiyak. Hinayaan siyang huminga. Hinayaan siyang mainitan. Tiningnan ng babae si Rosa gamit ang naluluhang nga mata. Bakit po napakabuti ninyo sa akin? Ngumiti si Rosa, banayat, kalmado. May kumatok din sa pinto ko minsan, sabi niya. Ganito talaga hito. Sa labas, patuloy na bumabaksak ang ulan. Itinutulak ngang hangin ang mga bintana. Ngunit sa loob ng kusina, may mainit na ilaw, mainit na lugaw, 2 tao sa isang lamesa. Umiilaw ang karatula sa itaas ng pinto sa gitna. Nang bagyo, Efren at Rosa di Machulangan Community Kitchen. Kinuha ni Rosa ang sandok, naglagay ng 2 pang mangkok, at kumain silang makasama. Grabe? Hindi ako magsisinungaling? Medyo tinamaan ako sa kwentong to. Ibig kong sabihin, itong lola, walang-wala na hirap sa buhay, pero ibinigay pa rin niya ang lahat sa 5 lalaking hindi niya kilala. Walang kayabangan, walang pagpapasikat, kusalang. Pare, kung hindi ka mapapaisip diyan, ewan ko na lang. Kung naantik kayo rito, I like ang video na to, i-share mo sa taong kailangang makarinig nito ngayong gabi at mag-subscribe para hindi mo palampasin ang susunod. Dahil ang mga ganitong kwento, nasa paligid lang natin. Kailangan lang nating tumanaw.